Alright, magandang araw po sa inyo. Ating pong pag-usapan sa pagkakataong ito yung naibabang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos kung saan sinasabi niya na cancel na ang pasaporte ni Saldico. Ngayon, ano kaya ang epekto nito sa pangyayari ng investigasyon? Mapapauwi na ba siya? Madadakip na ba siya? Yan po magandang pag-usapan natin. Alam po ninyo, itong si Saldico na pinaghihinalaan na nasa Portuguese, alam naman natin lahat na sangkot dito sa anomalya ng pagnanakaw sa gobyerno dahil sa mga ghost projects dito sa flood control. Ngayon pagkakansela ng kanyang pasaporte ni Presidente BBM, ang katotohanan niyan, hindi po yun nangangahulugan na made-deport o mahuhuli agad si Saldico. Unang-una po kasi, kakailanganin ng gobyerno ng Pilipinas na maipag-ugnayan sa Interpol. And then Interpol, kailangan naman mag-release ng red notice. Kapag may red notice na po yan, ma-alerto po ang lahat ng mga bansa sa tuwing susubok at magta-try itong si Saldico na lumabas ng bansa kung nasan man siya, ano? Kasi ang notice na yan, pinagbibigay alam sa bawat bansa na yon na itong taong ito ay may kasalukuyang kinakaharap at mayroong pananagutan na kailangan sagutin. Ano? So yung red notice na yon, ang malaking tulong para matuntun kung nasan siya sa mga oras na yon. Kaya kailangan maipag-coordinate muna ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para mailabas ang red notice para kasaka eventually mapadeport yan. Ano? Pero meron pong mga usapin na meron daw pong Portuguese passport itong si Saldico. Kung matatandaan po natin, yung napag-usapan natin mga nakaraan ng aking napaliwanag, di umano meron pong nakuwang golden visa itong si Saldico. Ilang taon na meron tong passport ng Portuguese. Kasi po doon may batas sila kung ikaw ay makakapundar o makakabili ng negosyo, makapagtayo ng negosyo doon o makabili ng property sa certain amount ng halaga ng pera nila, bibigyan ka nila ng tinatawag nilang golden visa para maging permanente ka doon at kalaunan, mabigyan ka ng pasaporte. Kapag ikaw ay pasaporte, ibig sabihin po nun, citizen ka ng bansa nila. At kapag citizen ka ng bansa nila, meron po sila constitutional rights po ito sa Portugal na hindi ka pwedeng isuko sa anumang pang bansa. Kailangan ay hawakan ka ng Portugal. Sila ang mag-asikaso sa'yo. So kung totoo man na meron niyang Portugal passport at may Portugal citizenship itong si Saldico, malinaw na mahihirapan ng Pilipinas sa mapauwian at mapaharap sa mga pananagutan, mga tanong na kailangan niya sagutin. Kasi ang Portugal mismo ay haharangin ang anumang pagbabakasakali ng gobyerno ng Pilipinas para mapauwian. Kung totoong meron niyang pasaporte at meron niyang citizenship ng Portugal. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, at kung marami nagtatanong sa mga tao, paano kaya siya nakakuha ng Portugal passport at kailan niya ito kinuha? Alam mo, may usap-usapan po, ilang taon na yan. No? At talagang para sa kanya, barya lang siguro ang bumili ng property doon at magtayo ng mga negosyo. Kasi sa laki ng perang na inakulimbat niya kung totoo man yung mga binibintang sa kanya, kasi nga may mga chopper pa daw yan, may mga private plane pa daw yan na dinala na doon. So nangangahulugan lang na itong si Zaldico ay talagang mayroong intensyon kung sakasakaling magkaipitan, may pupuntahan siyang ibang lugar, ibang bansa, na siya ay, kumbaga, safe haven na yon. Medyo ligtas siya doon dahil meron siyang karapatan sa bansa ngayon. Hindi siya basta-basta mahuhuli o mapapauwi. Yun naman ang kagandahan ng ginawa niya para sa kanya sarili. Pero hindi nangangahulugan niya na tama yon. Dahil kung ikaw ay walang ginagawang mali at kung ikaw walang intention tumakas sa batas, hindi mo gagawin yon. Ngayon, kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, hindi ba dapat lamang ikaw ay citizen lamang ng bansang Pilipinas gaya ng sinasabi sa konstitusyon? Pero kung siya may dalawang citizenship, at ba talaga loyalty niya? Nakaupo siya bilang kongresista at ngayon nag-resign siya. Pero ang usap-usapan ay ilang taon na ang kanyang citizenship at ang kanyang Portugal passport. Kung totoo man yan, malinaw na niloloko niya taong bayan. Umuupo siya sa gobyerno para pagsilbihan ng Pilipino, pero meron din siyang ibang katapatan sa ibang bansa. Siguro, at tinatawag nila dito yung fallback. Kung sakaling magkaipitan, meron siyang matatakbuhan, ano?
na hindi siya kayang kunin basta-basta. Kasama sa Zaldico sa sinampahan ng patong-patong na reklamo. Matatandaan ho natin, 17 yan, sinampahan yan ng administrasyong Bongbong Marcos dahil sa kanilang mga partisipasyon dito sa nangyaring nakawan sa gobyerno. So sana kung mai-release ang Interpol ang red notice at matuntun kung saan mismo 'yan, at sana kung wala siyang Portugal passport mapauwi agad 'yan para sagutin, harapin at hindi lang basta takasan at kung ano-anong basta post ng video pero hindi naharap ang kanyang mga pananagutan para maintindihan naman ng taong bayan ano totoong nangyari, dahil deserve ng bawat Pilipino na may mapanagot, dahil milyon, bilyon at trilyon ang ninakaw nila kung kasama man siya doon, totoo mga bintang sa kanila. Sa kabilang dako, pag-usapan po natin itong nakakatawa ito, itong pag-request o pagpapaalam ni Pulong Duterte na siya'y babiyahe sa 16 na bansa. Wow. Social tong taong ito, no? Nakaraan namasyal din to sa iba-ibang mga bansa At parehong bansa ata yung nire-request niya yon, at personal trip daw niya ito. Hindi natin alam kung anong personal niyang kailangan gawin sa mga bansa ngayon at personal money daw niya gagamitin. Ang punto at ang usapin kasi doon, hindi naman tungkol sa personal mong biyahe o personal mong pera. Ikaw ay may pananagutan bilang halal na gobyerno. Ikaw ay pinapasweldo ng Pilipinas. Kung 2 buwan ka o halos 2 buwan ka mawawala, paano magpa-function? Anong mga bills ang ipapasa mo? Kung hindi ka uma-attend sa mga sesyon. Sa ordinaryong Pilipino, hindi ka basta-basta makakapag-request ng leave of absences dahil gusto mong mamasyal o may gusto kong gawin sa ibang bansa. Napakahirap para sa ordinaryong Pilipino na magkaroon ng mga mahabang bakasyon na bayad. Take note, bayad ho ito Hindi po kasi naiintindihan ng ilan. Akala po ng iba, karapatan niya yan magbakasyon. Oo nga, pero may pananagutan ho siya sa taong bayan. Binoto siya para siguraduhin na mayroong mga batas na sinusubukang maipasa na magre-representa ng hindi lang kanilang distrito, kundi makakatulong sa mga Pilipino doon sa distritong yon at in effect sa buong bansa. Yun ang hindi naiintindihan ng ilan, na akala nila basta bakasyon lang ito. Kasi kung ordinary Pilipino, sabihin mo boss mo na ikaw magbabakasyon ng 2 buwan at sagot naman na wala kayong gagastusin sa akin pero susweldohan niyo ako, I doubt na paaprubahan kayo. Lalo pa kaya ito, may matindi kang responsibilidad sa mamamayang Pilipino. Ikaw isang halal. Ikaw ay nung election kung ano-anong pangakong ibinitawan mo, pero pag nakaupo ka na sarap mo magbakasyon. Itong pamilya nito mahilig magbakasyon At yung mga alipores nila mahilig magtago. Ayaw harapin yung alam mo yung mga tapang nila na lagi nilang katatapang sa media. Pero kapag ganyan na, iba kanya-kanyang tago, yung iba naman kanya-kanyang bakasyon. Pag pinuna mo, ikaw pa masama. Hindi naman dapat ganoon. Dapat tumama lang tayo, maayos, kasi hindi naman ang mga galaw nila medyo kaduda-duda na sa mga investigasyon kung ano-anong pangalang pinalitaw nila dahil iniimbestigahan ng BP Sara noon. Ngayon naman ang punot-dulo po nito, hindi makatulungan para sa mga taong nire-representa ni Duterte sa kanilang distrito na wala silang representante sa loob ng halos 2 buwan. Ginawa na niya noon at ngayon gagawin ulit. 16 na bansa. Ano kayang gagawin mo sa 16 na bansa sa loob ng halos 2 buwan? Di ba? Ang mga ordinaryong Pilipino, hindi basta-basta magagawa yan. Na para bang andali magpaalam sa boss mo at aalis ka. At kapag hindi ka pinayagan, ikaw pagalit. Di ba? May pananagutan tayo sa taong bayan kung ikaw isang halal. Malinaw yan. Pinasok ninyo ang serbisyo publiko, lingkod bayan kayo, hinalal kayo, dapat lamang suklian ninyo ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng seryosong pagtatrabaho at seryosong pagsusubok na maipasa mga batas na magiging pakinabang ng mga mamamayan ng inyong distrito at sa kalaunan ng bansang Pilipinas.
Sana hindi na 'to maulit 'no, sana ang mga Pilipino matuto na sa mga susunod na mga eleksyon. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po bumalik po kayo, may pag-uusapan po tayo sa susunod, yung tungkol sa urgent bill at, priority bills, may himayin po tayong batas tungkol do'n at huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo.